Ablihan nato ang atong mga Biblia, 2 Corinthians chapter 8, chapter 9, verse 8. Now, tonight, I want to challenge everyone nga ang atong Ginoo makahimo siya sa pagpanalangin nato og dugang, makahimo siya sa gamit nato, no? Kung musalig nato sa Ginoo, God is going to bless us more in 2026. Manindog ta palihog, manindog ta. Ingon sila, pastor, ingon sila, ang Pilipinas daw, wala, lisod ang ekonomiya. Ang salamat nga ang Diyos, gamahanan siya. Amen? Now, I do believe if we continue serving the Lord, we continue trusting God, no, dili ta mag-uol kay ang Ginoo labaw sa tanan. Gamahanan ang atong Ginoo. Now, I want to challenge you, no, to trust in the Lord. Usay magtanaw kog news, magtanaw ko sa Facebook, basta na ganing hisgutan na economy, di na ako basahon, no? Kay usahay magunahuna ta mawala usahay kung malimot ta nga ang pulong sa Dios, no, tinuod ni siya, gamhanan ni siya, og ang Ginoo makahimo siya, no, sa pagprotektar sa iyang mga kaanakan. Og ako nagpray nga this year do na pay mga daghang mga missionaries nga atong idugang, no, nga atong suportahan. Nga pastor, basig di ta ka-support niya na atong saligan ang pulong sa Ginoo. Amen? Di ta magluya-luya, no, di ta makuyawan. Kay atong nasulayan na ning Ginoo. Ato na nasulayan ang Diyos sa atong kinabuhi. Og ang pulong sa Ginoo, hinauton ta, ako nagpray nini, nga makahatag na ninyo challenge sa inyong kinabuhi. Don't listen o sa ingon sa mga tao nga lisod ning 2025, lisod ng Pilipinas. Now, mga igsoon ko sa Ginoo, lisod sa tao pero sa Diyos walay lisod. Amen? Okay, salamat ko sa inyong amen. Now, 2 Corinthians chapter 9, verse number 8. Ako na lang mo basa. Kunya, tanawa lang ninyo sa inyong mga mata. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Akong basahon. And God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things may abound to every good works. And again, turn your Bible in Psalm 115, verse 12 to 14. 115, verse 12 to 14. Akong basahon, the Lord had been mindful of us. Ang Ginoo nagunahuna siya nato. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless them that fear the Lord. Nahadlok ba mo sa Ginoo? Nagtahod ba mo sa Ginoo? And God said, He will bless us, both small and great. If you are uneducated, God is able to bless you. If you are, edukado ka, God also can bless you. And said in verse number 14, the Lord shall increase you. Amen? So di ta mahadlok sa crisis. Hadlok lang ka sa crisis kung wala ka matinud-anon diya sa Ginoo. Pero duwa pa'y panahon pa. In the Lord, I want this year nga mahimo kong matinud-anon sa akong tithes and offering. The Lord shall increase you more and more, you and your children. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, na ikaw Ginoo amo nang nasulayan diri sa among church. Lord, ana kami sa another year nga giatubang namo Ginoo, 2026. Dagan ng mga expert, dagan ng mga komentaryo sa mga tao that this year is a difficult year para sa mga Pilipino. But Lord, ikaw mo'y among gisaligan. Ikaw, Lord, is wala ka mailalom sa ekonomiya, sa kanasod. You are a powerful God. You can bless us. Lord, ang among tinguha nga ang maayong balita mawali sa tibuok kalibutan. And we're working hard to supply the needs of every missionaries nga mahimo kaming party niini.
Lord, ako nagpray nga ikaw magapadayon sa pag-bless sa imong mga katawan. Din sa Pigarangan Bible Baptist Church. Salamat, Lord, to every believers nga nag-support diha sa ilang pagsimba, paghatag. Lord, I pray you will bless them more, O God, this year. Tagay kami kuang Ginoo, pagsalig diha kanimo. Ang among pagtuo dili mo flatter, kundi pagpadayon kami to trust you. E di na mo tanaw na economy, tanaw na mo nimo Ginoo ang imo economy because you are all powerful, God, and you promise to bless us. Tanan akong gipangayo, in Jesus' name I pray. Amen. Now the title of the message this evening, God is able to bless us more in 2026. Amen? Maingon sila lisod. Ang Ginoo, basta mo sunod lang ta sa Ginoo. Ginoo na gyoy mo panalangin nato. Ang Ginoo, He can, makapanalangin sa He can able to bless us. Bisag lisod ang economy sa atong nasod, walay imposible sa Ginoo. Diya na to makita ang kagamhanan sa Ginoo. No, kitang mga Kristohanon, kung atong tanawon ang kining makuyawan ta, dili na ta mo support sa buluhaton sa Ginoo. Ato na papaulion ang atong mga misyonary. Uli na mo dili. Kaya wala na, lisod na. But no, I desire that, we can send more missionaries. Amen? Basta kita'y ang akong prinsipyo sa atong mga na-sent out nga mga foreign missionaries, bisag way mo support nila, mabuhi sila pero niwang. Niwang ba? Mabuhi na ba? Pero lensod manggid po na nga, kung way laing mo support, di sila kapadayon. But atong konsepto, basta atong missionary, mabuhi na sila sa atong support. Pero niwang. Sakto-sakto ra ba? Pero kung doon na pag mag-support nila, arang-arang na. Di ba? Salamat ko sa atong mga missionary na atong mga higala, no? As Pastor John, he's always support this church, no? Basta atong missionary, iyasa nga gisuportahan, no? O salamat ko sa atong mga higala sa nga pastor. So, malipay ko, makita, ganina, gatan ako sa mga missionary nato, no? Mga foreign missionaries sa ilang mga New Year party sa ilang church. Nalipay ko gatanaw nila. They are, excited, no? Kita na ko, they are, blessed sila sa Ginoo. Ug mao na atong kalipay. But, in other hand, so we're thinking about the difficulties sa pagpadayon sa unahan. But, mga Kristohanon, I want to challenge everyone this evening that our God is able to bless us. Amen? We will continue to support them. No? Kaya dili sad na lalim sila eh. Diri sa ato, wala tay bugas, pwede ta mamaylo sa silingan. Kana sila, wala na sila bayluan. So, in a foreign country, lisod na. Bisa ng atong local missionaries, no? Medyo arang-arang na siya kay Pilipino raman, atong mga silingan, makauli ra sa ilang balay. Apan maigsoon ko sa Ginoo, we need to challenge ourselves to continue serving the Lord, to give for mission. Number one, the promise of God in giving us more wealth for mission. Ang Ginoo, makahimo siya sa pagpanalangin nato og dugang. If we are faithful, diha sa pagsunod sa Ginoo, sa pag-support nato, diha sa buluhaton sa Ginoo. You will not be poor in, giving for mission. Na in Psalm 112 verse 1 and 3, ato makita diri the promise of God sa paghatag nato og dugang kumupadayon tayo. Ingon siya, Psalm 112 verse 1, praise ye the Lord, blessed is the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in His commandments. So, doon na kay kalipay nga magsunod sa iyang kasuguan.
His seed shall be mighty upon the earth. That's the plan of God. The generation of the upright shall be blessed. We are blessed among the Filipinos if you are saved. Mao na'y gusto sa Ginoo nga ang atong mga anak, ang atong pamilya i-bless sa Ginoo if we continue serving the Lord. For the sake of the gospel, ingon sa verse 3, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Para ang katarong sa Diyos, no, makita nato hangtod sa kahangturan. You know, Christian, kita nga mga Kristohanon, dapat kita makita sa community nga magtinabangon ta. Amen? Doon ay among gitanaw ganina ni Jema, dako nga church sa Amerika, nagbaha sa ilang lugar, sa ilang city nagbaha. Ang mga businesses, tungod ang mga tao ni Bakwit, kay nabahaan ang maong grabe nga baha yun. So, katong mga tag-iya sa negosyo, ilang mga budigang, ilang mga tindahan, they are open. Aron ang mga tao makatulog dito. Pero itong usa ka simbahan, dako kayo, sirado, di sila musulod ang mga tao. Ingon sila, why agian? Gitanaw sa kuan sa Facebook, kanang sa Google, nga makaagi ang mga tao, but they close the church o yun sila, bisa pag 16,000 ka mga tao nga musulod, pwede kay dako ka simbahan. Na-controversial sila. Nganong wala nila tabangi ang mga tao. Na magigsoon ko sa Ginoo, as a Christian, we need to help the community aron mahimutang blessing sa uban. Amen? Lipay ko ganina, nang hatag, o hapon ba? Nang hatag si Undo sa atong mga silingan. No? Kunya, nalimot na tano, basta conference diri-diri, tagaan mo rin natong sudan natong silingan, no? Sunod, balikan ninyo na. Diri sa una, mag-conference, di pa mo gutotaas atong koral, ato tagaan sudan natong mga silingan, para dili sila mo reklamo kung saba. So, kay awayo niya tanila kung saba. Pasalamat ko sa Ginoo, mga buutan niya itong mga silingan. So ato silang pasalamatan. Now, Christian, nagsaad ang Ginoo nga iyat lang panalanginan para makita ang pagkamatarong sa Diyos. Kita nga mga Kristohanon, gidala na to ang ngalan sa Ginoo. Amen? Kung nakakita kag tao diha nga nagkinahalan og tabang, unya wala nimo tabangi, dili na makita ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ako, mga negosyante, ako ito mong gi-encourage na ako, ang inyong commitment sa Ginoo is ang inyong ihatag sa kita, 25%. Kung ihatag ninyo ang 10% tithes, 15% sa mission, ang 10%, 25 tanan, di ba? Kamu'y magbuot. Kung na inyong silingan kinahalagtabang, tagaan ninyo. Kung naay pastor nga murag tanaw gihikap mo sa Ginoo, tagaan yung love gift. Salamat ko diri sa atong church, daghang ng mga Kristohanon, muhatag og love gift sa pastor, inang humagwali. Doon ay nagwali diri, ingon siya, duha man to naghatag na ako, inko kabalo na ko to, kinsa to. So salamat sa Ginoo nga, naay mga kasing-kasing ingon ni Ana. No? O maigsoon ko sa Ginoo, gusto sa Dios nga iyat ang panalanginan para mahimot ang blessing sa uban. Steward na sa Ginoo. Pastor, ako may naghimo anang balay. Nanong mingon man sa Ginoo na, sa Ginoo ni tanan. Unya, kanang imong balay, isa may naghimo anang grabas. O ang tao doon ay siya gihimo because iyang gikuha ang hinimo sa Ginoo. But actually, it is God. Kanang yuta sa Ginoo na. Sa anong mingon magkapastorog sa Ginoo na, piniyalan na ta niya kung mamatay na ka. Di man yun na madalang yuta. So, pailagi na sa Ginoo gina. Di ba? Amen? So, ato na gamiton, minras buhi pa ta, diha sa pagbuhat o pagkamatarong.
imong silingan, gihilantan, wa gyoy palit medikol. Ya wala nimo tabangi. Ang imong kwarta di na nimo madala dito sa langit oy. Di na nimo madala, ini kamatay nimo, ibilin na nimo. Wa ka masayod ang nagdipuli ana. Imo nang apo, wa na ka mailhi. Dagang kay diri, ang imo kaila ka ng mga bata ko. Kaila kas ngalan sa imong lolo. Isa, wala. Wa sa kaila na. Iyaw mo ka na. Ang anak ka ni GR, no, makaila pa ba kanina ko? Ang apo ni GR, ni kaila na mong Jima. Sa akin, sa guna si Bado, wala, mamimaili. Kanya, grabe ni mong tinigom. So, there's nothing wrong kung magtigom ka para sa imong panimalay. Amen? But, pinaka-mayo yun kayo. Nga imo sang gipagamit ang uban para sa Ginoo. Aron ang Diyos mo panalangin o sa imo sad nga panimalay. Because that's the promise of God. Ecclesiastes chapter 6 verse number 2. Ecclesiastes 6:2. A man of whom God had given riches, wealth, and honor. Promise na sa Ginoo. Tagaan tag wealth, riches. Basta mo sunod sa Ginoo. Basta maningkamot tag trabaho. Yun siya. Wealth and honor. So that he wanted nothing of his soul, of all that he desired, yet God given him not power to eat thereof, but stranger eateth it. This is vanity, and it is evil disease. Gitagaan ta sa Ginoo og wealth and riches. Tagaan ta sa Ginoo kagahom sa pagkaon sa atong abot. Atong New Year, daghan mong makaon, no? Ako nitong New Year, nayon ko, sige, doon ay mga members nato nga I know they are in a hardship. Higo na, wala man ako masubay to sila. Dahil no, huwag naabaka to sila gikaon. I-appeal on tatong hatag ninyo itlog. No? So, mga igsoon ko sa Ginoo, kita ganing nga tao dautan. Nagsita ko na una, doon na ba gikaon in tawhana, kung saka siya karon, how much more sa Ginoo? Amen? Dili gusto ang Diyos nga kung mag-alagad ta niya, gusto ang Ginoo nga magamit ta niya sa dako nga paggamit. Gusto niya nga suplayan ta sa atong panginahanglanon. Sa ay ganing maabot sa kung una, no, nag year-end party ang ESLB. Salamat ko kay bisag mga balik-balik, motor, daghanag sakyanan ng ESLB. Sa tawag balik-balik, sana balik-balik, ba na tawag na, multicab. Pero 4 wheels, maghihapon na. No, ba na auto, ba na sakyanan, nindot, tunta kayo, no, o tanan nga mga trabahante sa ESLB. Tanan sila balay. Akong ginan si Jima, pero we cannot do it kung natong negosyo, kanarang bakery, kay gamay naman nagkita ang bakery. Ganin, lapas na ang labor cost sa standard. No? Kay yung uban mo, reklamo pag yun, gamig sweldo. Pero na may kita sa bakery. So mo na nga, gusto ko ang ESLB mo expand og marketing. Kaya ang marketing, dakog sweldo. Pwede ka silduwag 100,000 a month. Dili po malugi ang company kay nagdepende ra po sa imong trabaho. So, ang atong desire nga kining mga tao nga nagtrabaho, no, bisag Sister Faith, Boy, sa mga negosyante dire, nga ang mga tao ba dili sila magmahay nga nagtrabaho sila nato. We want to give them the best na pinaka-nindot nunta nga may tabo silang kinabuhi. Kay natagaan sila maayo nga salary o sweldo sa pinaka-maayo yun nga atong matag. How much more sa Ginoo? Amen? If you're serving the Lord, ang Ginoo nag-desire siya to bless us. It was a man whom God given riches, wealth, and honor so that he wanted nothing. Pero nga nung mga Kristohanan, they don't want to serve God. Simbatod sila, pero mga lagad to sila sa Ginoo, pero dili gyud kinasing tibuok nilang kasing-kasing.
Ang Ginoo gusto siya nga ato siyang alagaran, ato siyang simbahon. Kay gusto sa Ginoo nga iya tang tagaan sa tanan aron wala na tay mapangitaon pa. Bailan nato ang atong Diyos siya sa kagamhanan nga Diyos. In Deuteronomy chapter 8 verse 18, "But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth." Hinumdumi. Christian, we ought to remember nga ang Diyos mo'y naghatag natong kagahom sa pagkuha sa kabtangan. Muna atong unahon ng Ginoo sa pagsimba. Aron tagaan tag wisdom sa Ginoo. Muna mag-faithful ta, sundo na to ang Ginoo, no, sa gisugo sa Dios sa atong kinabuhi. Ako ni siging gisulti ninyo nga ang tinuod nga ginansya sa negosyo dili kwarta. Kalag nga naluwas tungod sa imong negosyo. Share the gospel to your workers. Doon na kay supplier, witness na. Doon na kay customer, tagain ng trucks. Who knows, maluwas na sila. Kay kana maoy magpabilin hangtod sa kahanturan. Ang tinuod ginansya sa SLB kanang mga trabahante nga naluwas. Dili na nato madala na muna'y kalag nga modala dito sa langit. Na Ecclesiastes chapter 5 verse 19, "Every man also to whom God given riches and wealth, and given him power to eat thereof, and take his portion and enjoy his labor, this is the gift of God." Gasa ni sa Diyos. No? Ang Ginoo mohatag ani. Now, the less of all the blessing is money. Not all Christian tagaan sa Ginoo o buhion ta sa Ginoo, pero dili ta tanan matagaan siguro dako gyud nga material blessing. You know why? Because dili ta kasaligan. Sahay magpataas ta kung dako na tag kwarta. Ang gusto sa Ginoo, the more you have money, the more mo acknowledge ka nga kani sa Ginoo ni. Ginoo'y naghatag ani. Dapat akong unahon ang Ginoo, dili kay kung daghan na kag negosyo, wala na, dili na nimo, di na ka musimba kay busy na ka. Pastor, busy na ko. There's wala gyoy maka rason nganong di ka musimba. Kaya ka, pastor, kinahanglan yung kumuadto dito. No, unaha ang Ginoo sa imong kinabuhi. Alagara siya, labaw sa tanan, kay kinita ng butanga, gikan ni sa Ginoo. And Proverbs 10:22, "The blessing of the Lord, it make it rich," ang panalangin sa Ginoo makadato, "and he addeth no sorrow with it," og dili na magdalag kasubanan. Doon ay mga tao, naghagkwarta, pero tungod sa ilang kwarta, naghatag problema nila. Dili ingon ana ang panalangin sa Ginoo. Sometimes, ang kwarta, dili panalangin para sa uban. Pero kung ang Ginoo mo panalangin, He will bless us with money para makatabang sa uban. Now, una, the promise of God of giving us more wealth. Number two, the purpose of God to giving us more wealth. Now, what is God's purpose? O sa may katuyuan sa Ginoo aron manghambog ta? No. Aron sikata? No. God is going to bless you. Ang Ginoo mo'y tag-iya sa tanan ug iyat ang panalanginan kay dunay say katuyuan. Psalm 115 verse 1 and 3. Psalm 115 verse 1 and 3. "Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory." This is the prayer of a person who wants to be blessed by God materially. Sa Lord, dili para nako Ginoo. Amen? Kay kung gusto kag kwarta lang, kay para magsuroy-suroy ka, para hayahay ka, ang kwarta gadala na kagulanan sa atong kinabuhi. No, kung daghan na po kay kag kwarta, wala kay katagbawan, naghatag na kagulanan sa imong kinabuhi. Some people, they think if they have a lot of money, malipayon sila. But you're wrong. The more you have money, the more you have a problem. Nagaling, kadumdum ko sa una, motor pa among delivery. Mag-ilog mi ni G mag-ihap sa koleksyon. Ay koleksyon 5,000, 10,000.
Pero daghan na kayo, nanay ting ihap kakapoy, wadi ka mo mag-ihap. Kaya ganing, karon kanang, wala gyoy kuan, wala makuyawi, kanang walay kwarta gibilin sa ilang balay. Pero kamo nga na kwarta gibilin, sa kagilungkab to kung balay, no? Si kakabalaka. Siya kato kung humba, wakato, ikaon sa iring. O balaka magay mo, humba ra na. Labaw na mo yung sa kamilyon. No? Inikatulog ni mo. Doon ay may ahinti sa una nga. Perti niyang kuyawa. Kailan ito yan dala kwarta? Chiki pag yun. Kailan ba? 20 min. Pasta niya. Kada tanaw niya sa tao. Murag kulda apir. Perti niyang kuyawa yun. Tungod siya kakuyaw, nakaabot siya sa Kulambugan. Yung ganun sa Kulambugan, makamo mo kuno pagsakay sa kuan pod, anang lansa mo to sa una, sakay sa diretso. Kuyawan man siya. Nanawag sa bus, kuha ako diri. Kano niabot mo kas Kulambugan? Siya nga, una mangud ang kuan. Ang lansa, wala ka magulat sa tubod. Siya nga, kuyawan man siya siyang tapad. Kana gani, Chike pag yun, ikaw saon man may mutulos ni mo na. Basta lagi, dapon may hinti sa una pa. Pag karga niya is report ang driver nga siya. Wa pa kumuhunong, nilukso naman. Kay perti niyang kuyawa, kay nganong gipasakay daw to, pag tanaw giniya. Ang iyang kwarta, 2,000 pero pag tanaw niya sa mga tao, wa na, hold na kapir na. Kanya, kuyawan maganing, how much more og daghang kag kwarta? Basig di nakakatulog. Sige lang kag paglingilisa. Kani akong tapad, di pa gani kulhul apir, no? The more you have money, the more you have sorrow. But Christian, kaning tao nga nagpray, ingon siya, not unto us, O Lord, dili ni para nako Ginoo. For the truth's sake. Verse 2, wherefore should the heathen say, where is now your God? Ang mga heathen sa, kamo diya, sige mo simba. Inoon yung Ginoo, nga na maylo mo bugas na ko. Dahil ba maulaw to sa mga hidden? Mo naman kamo tagtrabaho. Gungindot na nga kita'y bayluan, kay dili kita'y mamaylo. Pero mamaylo po ta panagsa. Ako po na, pugoy baylo. Basta mo, bubayan lang. Dili man na sala mamaylo. Basta di lang ka masuko po, di ka pabayloon. Hangyo lang, hangyo. Pero the point is this, ang igsoon ko sa Ginoo, maningkamot ang trabaho para mahimutang blessing sa uban. Nga naatay wisdom nga gihatag sa Ginoo. Okay? And then, anita diri sa Psalm 35 verse 7, let them shout for joy and glad my favor to my righteous cause. Let them say continually, let the Lord be magnified which had pleasure in the prosperity of his servant. Let the Lord is magnified para mabayaw ang Ginoo sa atong kinabuhi. O nakitindahan, mo prosper ang imong tindahan. Ang imong gitinguha diya, Lord, gusto ko, di ni para nako Ginoo. Para kini ako mga salingan, Lord, makakita nga tinuod ka nga Diyos nga akong gialagaran. Para ako ni silang imbitaron, Ginoo, musimba ni sila. Sa magay mong sikrito nga, murag, ni asin so makakainamo. Di ba? Amen? Kay kung gusto lang ka maningkamot nga para dagang kag kwarta, magsuroy-suroy ka, di na kabubuton sa Ginoo. Gusto sa Ginoo, nagtrabaho ka para makita siya sa imong kinabuhi, para makakabig kag kalag. Deuteronomy chapter 8, verse 17 to 18, and they say in their heart, my power and my hand hath gotten this wealth, made this wealth. Ano yung problema? Gaganat ang kwarta, wala watatagay kwarta sa Ginoo, wala patapiyali sa Ginoo, daghang panalangin, ng mga material nga butang, ano man, kay kung naata tay kwarta, may na siya, ako magunay, and thou say in mine heart, my power hath and the might of mine hand hath gotten me this wealth. Sa bright manggugog, kugihan manggugugod. Mauna, giangko na nato. Sa mga Kristohanon, if you want that God will bless you more in 2026, acknowledge God in everything.
i-acknowledge ang Ginoo. Lord, salamat ka nakaginansya ko. Lord, salamat sa bonus. Salamat sa 13th-month pay nga natagaan ko. Pasalamatan ang Ginoo. But thou shalt remember the Lord thy God. Remember. Hinumdumigid sige. Pag na kay kwarta, hinumdumigid ang Ginoo. Nga siya mo'y naghatag ani. For it is He that giveth thee power to get wealth, that He may establish His covenant. Gusto sa Diyos tagaan ta aron ma-establish ang iyang sugo, ang iyang pulong, ma-establishar ang buluhaton sa Ginoo, which He swear unto thy fathers as it is this day. Para gitsaan na sa Ginoo sa iyang mga kadauhan. In Joel chapter 2 verse 26, and you shall eat in plenty and satisfied, and praise the name of your God that hath dealt wondrously with you, and my people shall never be ashamed. Para di ta maulawan. Now, kanang mga baptist, mingon sila basta baptist ganing, ang simbahan this way. Simbahan ba? This way. This way na pod. Dito nag-abang. Pagsunod bulan, nawala na pod. Diri na po spikas, this way. Muna di nato pakaulawan na Ginoo. Salamat nga Ginoo na luoy nato. Amen? Mutabang ta sa uban. And naghimot sila church building. Ang atong nga church, every year, we are helping other Baptist churches. Noon sa ilang pagpalitog luti, pagtukod sa building. Last month, we sent 1 million, no? 1 million para sa church building. Duha ka mga lugar nga atong ipadadaan. Kaya nga naman, ang uban mingon sila, kung naay ang merkado mo tabang, makaluti ta, no, makahimog yan po tagtabang, bisag Pilipino ta. Amen? Because our God is a great God. Ako, naagid sa akong kasing-kasing mo tabang kong luti o building, ano man, natay investment anang lugara. Every time nga makita nato na nga simbahan, dahil maluwas, parta ni anak kay nakatabang ta. One time, giimbitar ko og dili kay ni mag-anihan sa ato nga manian man pero talagsara nga mga conference no nga sa kasimbahan ang pastor, and he invited me sa iyang anniversary og sa iyang introduction nalimot yug ko ingon siya kini ko na to sila'y gahatag sa pagpalit sa atong yuta. Pero nalimot na ko. Salamat sa Ginoo. Tungod sa daghan tagitabangan, nalimot na ta sa atong gipagtabangan. Kay wa na ko nagisulat. I don't want to remember it. Kaya di ko gusto nga manghambog ko. Amen? Naigsoon ko sa Ginoo. Una atong yampo sa Ginoo nga padayon ta nga gamiton sa Ginoo bisan sa kalisod. Pastor, sakto ka na imong gihimo, Pastor? Yes, by the grace of God. Kano man, wa man ta mapurdoy diri. Amen? Gipanalanginan mo sa Ginoo pagpadayon. No? Ang Ginoo nagtagbo sa atong needs. Pisag lisod, pero ang Ginoo nagtagbo sa atong needs. Mas maayo ng ministry for others because that's the heart of God. Nakita kong daghang mga churches na ang ilang yung concentration, ang ilang church, wala man noon sila gitagaayog mga dagkong butang diha sa Ginoo. Sa atong church, by the grace of God, to God be the glory. Salamat sa grasya sa Ginoo. We continue na nakasuporta sa atong construction. Wala ta maundang kay wa tay kwarta. That's by the grace of God. Amen? Pero God knows nga kita na yung mga panahon nga atong giuna ang mga missionaries. Because I believe that's kind of faith ang gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ta mututok lang sa atong kaugalingong diri. We want to help sa uban para ang Dios mubukbo siya og dugang panalangin. Og mo na akong pagtuo, pagsalig sa Ginoo. In 2026, God
He will still use us and bless us. Kung dili ta mo undang pagtabang sa uban. Number 3, last, the plan of God how to get more wealth. In Proverbs 10:4, he becometh poor that delayed with a slack hand, but the hand of diligent make it rich. Mga Kristohanon, kung gusto ka nga ang Ginoo mo bless ni mong dugang, magkugi ka. Amen? Amen mo diya? Mga young people, dili gusto sa Diyos magtinapulan mo. Ayaw gin mo pag-ingon, Kristohanon ko, masinso ko, ginoy. Di ka masinso kung di ka magkugi. Work hard and be honest. Parents, train your children to work. Ayaw lang pasagdin ninyo yung mga anak na matulog, kaon na dong, kaon na day. Masuko ganin ko niya kung mga anak sa unang gagmay pa ni, manugo silang yaya, magpakuwag tubig. Ikaw sama mo, pungkol mo, magpakuha mong tubig. Why? Because I want to train them to work. Ayaw ingon kayo sa Bible, ang di mo trabaho, di pakanon. Siya ayaw po, pastor, kay mapas mo po. Patrabahoon. Ako ganing usahay sa balay, bisag ginoon. Salamat ko ni kong mga anak. Mo trabaho na sila. Dili siguro sila parihag tinrabahoan nato kay lahi man punta sa una, kay sa una magbunglay pamanta, magbugha pata karon na di na. Magsag-ob pata. Una mga kugihantang mga tiguang kay magsag-ob pagunta sa una. Kami sa una among papa magdana ano kanang silhig bitaw nga kanang silhig nga lukay ba. Baliho na sa kong mapapa basta matulog mi. Kanang alas 6 sa buntag, natulog pa mi. Bunalan mi sa kong papa. Di ka mudagan. Pagtrabaho ni mo, rutina na. Mangitag kahoy. Wala mi ka agi anang magtulog-tulog. Ramo na karon kong naara ko sa kwarto, akong gibuhat. Kaya na ako'y sakit gamay. Parang mag-guilty ko because I used to work. Kamu mga batanon ko, di mo mag-guilty. Luoy, gigin ang inyong mabana, inyong maasawa. Ha? Trabaho gamay, kapoy na kaayo. Nakahugas lang plato, ingon nagpiting, kapuya, oy. Sama, magpalit na butagoan na kanang, para sa Amerika, kanang dishwashing, na automatic na. Ay ganing mo, kaya di na mo mangahoy, di na mo magsag-ob. Sa iyo na kayo nga itong kinabuhi, sa una, basta. Hike yun mo, miskwila, karon wanay uso mag-hike. Sakay na yun, hike ko sa una. Siguro, 15 minutos, 20 minutos, hike lang. Kaupat na hike ko, kay buntag, unto, hapon. Karon na, pahatod na yung mga bata, mabagaan pa lang ko. Hadlok mo itong mga. Pero mga anak, magkugi ka mo. Amen? God, He will never bless you unless you work hard. And be honest. Wala kami paglaom. Karong 2026, di mausap na yung kinabuhi. Magsigil nga po mo. Pag uli sa balay, di mo tabang sa inyong mamagpapa, magsigil mo cellphone. Kung mabiyaan ang cellphone, dagan na yan. Mabiyaan ang Bible, okay lang. Wag mo panalangin sa Ginoo. Usban na ninyo. The Lord, magkugin ako karon. Train yourself to work. Because why gipanalanginan sa Ginoo nga tapulan? Not only you're hardworking, you need to be honest. And then, ikaduha, hard work and giving. Ang paghatag, ingon sa Bible, 2 Corinthians 9:6-8, but this I say, which sow it sparingly, shall reap also sparingly. He which sow it bountifully, shall reap also bountifully. Dapat magkuyog na. Magtanom ka, magbugas ka diha sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo. Aron mo ani ka, kung gamay ang imong giani, ang gipugas, gamay ra sa imong maani. Pero daghan ka gihatag, daghan sa imong maani. Yung mga bata, dito ko, pagparte, tagaan sila gift, na makaon, na idulaan. Wala idulaan, na cash. Ako kuha ng sobre, ako pangutano ng bata.
unsaon man nimo ni? Isa mag-offering. Oh, salamat ko ang bata ka basta si pastor mangutana, mingon na siya mag-offering. Mag-offering. Kanina na tabo niya na ako ang bata ni amin ko. Katong imong kuan, katong imong gift nga cash. Naman to karon siya. Mag-offering ko. Mag-offering daw siya. Dapat kita atong i-train ang mga bata, atong mga anak nga manggihatagon. Dili kitay mo pugong nila, kita kog mga ginikanan, no ako mga parinti usahay. Pag may bawaan nila nga ang ilang mga anak mutabang, no sa reunion, ilang badlungon, ay atag na. That's wrong. Because giving is God's way of blessing us. Just like planting the seed, and the seed will grow, and God will bless it. Ayaw, tabang, daon sa. Maupod, usahay, matingala, ano man akong anak nga, arang-aram to ni kabutang, anong di man ko tagaan sa akong gikinahanglan na tiguwang, mo mag-train nga ayaw mo hatag. I'm not saying as extravagant sila, but we need to practice. Kana bang, kung unsay imong kita, na kung itudlo ninyo, 25% igahin na para sa Ginoo o para itabang sa uban. Kanya ang 50%, 100% man, no? Ang 50%, mura na imong gamiton. Another 25%, imo nang itigumon. Muna imong i-invest. Train your children to save money. Mohatag sila sa Ginoo. Ang ilang gamiton, kanarang katunga. Ang 1/4, tanan mo na ilang ihatag. Lakip na ng tithes, faith promise, itabang nila, kanang 10% sila mag-ibutang nila, pila na. Kung na sila tabangan, minusan na nila. And then, ang 50%, marami na yung gamiton. Unya, ang 25% tigumon. Para mo dako, i-invest. Ayaw po ng pyramiding, kay mawa na. No? So, the Bible says, and every man according he purpose it in his heart to let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. Bisag walay panginahanglan nun sa church, you need to give. Diyan ta mga hatag diya. Diyan ta mga hatag og litson. Nabito diyang mga negosyante, sila na ipatagaon diya. No, sayop na. Paghatag ta og litson. Amen? Karong Domingo, kay kuanagod, kanang ato ng anniversary. Kamu ba noon nga mga professional, no? At Thanksgiving Sunday, maghatag ng litson. Saan niya kong giingon? Dili, Thanksgiving. Layo pa itong anniversary. July pa. Sa pastor, listen mo kong kwarta, hatag o gamay. Para matrain mo sa magpanalangin sa Ginoo ninyo. Labi na kamo mga young people nga nagtrabaho sa SLB, pwede pa minyo, naun sa, apel ka mo, oy. Tanaw na ba ng Ma'am Gima, kasi naghatag og litson. Patawag mo sa office. Adi lami mo apelan ng pastor, taniaw mo na. Apel mo, pero it's not about the amount, but I train you about your character. Because how God is going to bless you. Apel pagkagkaon, di pa kamuhatag. Sa laina po ni mo, pastor. Dili, ang akong giistorya, dili, naatay kapalit og litson, walay problema na. Pero, I will train you para i-bless mo sa Ginoo. Amen? Dili pa sabot, pobre mga pastor, dili lang kumuhatag. Hatag. Sa balig, pila ka imong mahurot litson. Sa ako pastor, mga tungag kilo. Pila kilo sa litson? 300. Oo, isang 300. Sa dako, abo na pastor ay. Ano sa ama ka mag-train sa imong kaugalingon? Ano panalanginan ka sa Ginoo? Di magyug katagaan sa Ginoo panalangin, di magyug ka muswag, kundi ka muhatag, di ka magkugi. Di gyud, never. Wa gyud kay panalangin sa Ginoo.
Train yourself to work hard, to be a giver para sa buluhaton. Ready yourself, i-ready ang imong kaugalingon to receive God's blessing. In Proverbs 11:24-25, there is a scattereth and yet increaseth. Doon ay mga tao, grabe mo hatag, isabwag na, and yet increase sila. And there is will hold it more than its meat, but it tended to poverty. Gusto niyo na? Natawag siya, di ko kamura diya, the bankrupt pinon. Basig maura na giwat sa Ginoo. Sa imong karakter. Kugi ka mo trabaho. Pero di ka mo hatag sa imong tithes. Kaya usay makita nato sa social media na ihatag sa pastor. No, I'm against that. Ang tithes dili na sa pastor. Ato nang gi-record sa church. Ambot lang sa ubang simbahan. Pero sa ato, that's not my money. I myself, I gave my tithes. Ganing katunga sa atong, usually katunga or more than half sa atong tithes. By the grace of God, to God be glory, ako mo'y naghatag. Ha? Mo ka na, dili na akong kwarta ha? Ayaw mo pagingon nga, usaon ka ng pastor ang kwarta. Bao na yatong gipa. Dagan sa atong church, ibayad sa kurente, atag sa atong mga pagkaon sa mga Bible student, allowance sa atong mga staff sa church. Pila atong staff sa church? Abot mag 20? Pila? 28. Kadagana na. Almost 2,000 na a month na ilang allowance. Ba, taas pa. No? Ang atong kurente usahay, abot og 250,000. Kung 50 mil lang atong opiring atong tithes kada simana, di kabayad sa kurente. Putlag kurente, putlag. Manik ka mo tag solar para di sa kurente. Salamat ko ninyo nga nagtabang sa buloton sa Ginoo. But my point is this, even katong ikaw ang tuto, nuna ka pinakapobre ka. Pero kung wag kay kwarta, ayaw na lang po hatag po. Kaysa wag kay kwarta, pastor. Ayaw lang. Pero na kay kwarta, kasala ka sa Ginoo, di ka mo hatag. Amen? Yes. Inautong nga ang pulong sa Diyos ato itong maunahuna sa kinasingkasing o akong pagampo 2026, God will bless you more. Every families, every young people, makasdaghan inyong matigom. God will open another opportunity to be blessed by God. Maning kamota. Every decision nga imong himuon, ayaw pagpatakag desisyon. You need to pray. Lord, ako mo adto left and right. Lord, unsay akong negosyohon. Lord, ako mo trabaho. Ipanangit sa Ginoo, ipaampo sana. God will bless you. Dili ka, aron di ka masayop sa imong mga desisyon sa kinabuhi. Ang akong prayers, ang atong church, gamiton sa Ginoo. God will bless this church more in 2026. Nga makasupport matag more missionaries. I think parang tanaw na to, it is impossible. But for God, nothing is impossible. Let's pray. Our Heavenly Father, Lord, thank you so much sa imong mga kaanakan. Salamat Ginoo sa mga Kristohanon na nagtabang nini nga buluhaton. Lord, I pray that you will bless them more. Heaven, Lord, doon ay mga crisis nga nagsulti ang uman, doon ay crisis umabot sa Pilipinas. But Lord, ikaw makasalipod ka namo. Ikaw makaluwas ka namo. Even others in crisis, but Lord, you can able to bless us because gisulti nimo na sa imong pulong. Tabangi, awat ang Kristohanon Ginoo. Tagay silang pagtuo. Napupadayon sila sa pagsimba, pagpangalaga nimo, magkugi kami sa pagtrabaho, magkugi kami sa among mga buluhaton, sa among negosyo, sa trabaho, sa buluhaton rin sa simbahan, pagpangabi kong kalag. O sa tanang nga buluhaton diri Ginoo. Aron Lord kami mubunga og mga kalag o ikaw mag-bless ka namong dugang. So salamat sa imong saad nga ikaw nagsaad nga mo bless ka namong Ginoo. Tanan akong ipangayo in Jesus name I pray. Amen.